Okay, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang bumati sa lahat at i-congratulate tayong lahat dahil tayo ay umabot na ng 44,000, 44K na tayo mahigit. So ayan, at bago ako magpasalamat sa inyo ay gusto ko lang basahin ang katanungan ni Mark Di Guzman. Ang sabi ni Mark Di Guzman, Sir, another topic, baka may idea po sila kung paano gumawa ng kwarto for firing range na soundproof or noise proof na available sa Pilipinas. Sana po mabasa. Salamat po. Okay, kaya ako gustong ano yan, ayan din ang bala ko. Pero bago natin sagutin yan, gusto ko rin magkameron yan. Pero bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil sa inyong pag-share ng ating mga videos, mga like at comment. Tayo po ay naging 44 na. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads dahil tayo po ay ang nakalaan ng ating kita sa YouTube channel sa 6 na estudyante nating tinutulungan na anak ng mga single parent. At maraming salamat din doon sa nagpadala dyan sa ating GCash number. Ganyan din yung nagpadala sa ating premier videos, nagpalipad, at maraming salamat kay Nolipis America. Malaking tulong yung regular na pagpapadala mo dahil yan ay nakatulong sa mga pambili natin ng school supplies. Ayan, at sana marami pang tumulong. Bahala na si God ng magbigay ng ganti para sa inyo, sa inyong kabutihan. So, ayan, at gusto ko lang ipalam sa inyo na baka may maligaw sa inyo sa aming bayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron na po diyang Papa Burgers. Yan po ay sa aking pamilya. Ang nagmanage po niyan ay ang aking anak na si Junior Elmer. Ayan, at yan po ay matatagpuan sa Pinamalayan Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. So mga kababayan, supportahan po ninyo yung bago namin business dyan sa Pinamalayan. Buy one, take one, 40 pesos. May dalawa na kayong burger. Ayan, at 24/7 po bukas yan. Kaya hindi kayo magugutom. At sabihin lamang ninyo si Pinoy Firearms Instructor, bibigyan kayo ng buy one, take one. Okay, maraming salamat sa inyo mga taga Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan na, may Papa Burger na tayo dyan. Ayan, at pumunta na tayo dun sa tanong ni yung tanong ni na pwede bang tayong magtayo ng sarili nating firing range. Okay. Gusto ko lang reaksyon na si Benedicto Abrao. Ang sabi niya, ang tagal mo naman, ang daming pasakalye. Nakakatamad tuloy. O, huwag ka nang manood. Humanap ka na lamang ng ibang instructor, ng ibang YouTuber na magtuturo sa'yo. Huwag ka dito sa aking dahil ako ay hindi gumawa ng YouTube channel para sa mga kagaya mo. Okay, libre na nga, nagrereklamo ka pa, wala ka na nga bayad. Okay, so mga reklamador, wag dito. Ayan, sir, pwede bang gumawa tayo sa kwarto natin? Okay, unang-una sa lahat ay yung aming range na indoor ay yung dingding ay may padubli nito. Yan, padubli nito. Para pag tumama dyan ang bala, matatrapdan yung bala, hindi magre-ricochet. Yun ang importante sa mga indoor na firing range. Okay, so meron nito, meron. Bukod pa dyan yung backstop. Okay? Bukod pa dyan yung baffles na nasa ceiling. Okay? Actually, kaya kong gumawa ng design yan. Pwede kang magpagawa sa akin ng design.
Ako naman ay isa ring tapos ako ng architectural drafting and design. So kaya kong gawa ng sketch yan, tapos ipapagawa ng plano sa architect o sa engineer. Okay, ang tanong, pwede ba yan? Okay, bago tayo mabas, tingnan muna natin kung may batas dyan. Baka tayo dali ng dali, gawa tayo ng gawa. Gawa tayo ng gawa ng firing range sa ating kwarto. Ay bigla tayong na-raid. Ay, tingnan muna natin kung may batas dyan. Mahirap na. Pwede tayong gumawa niyan. Pwede akong actually, yung may nagpagawa na sa aking design na sa Saudi. Okay. Dahil nga tayo tapos din tayo ng drafting. Okay, so, at saka, kailangan magbayad ka ng license. Ito, license and permit fees, firearms, explosive unit, license and permit fees, shooting range, accreditation, commercial, private. Ito may bayad. Ang renewal, mura lang. Ang renewal ay 3,000 pesos. Ang renewal. Doon naman sa mga shooting range accreditation government bago ay 5,000. So mura lang. Kayang-kaya natin. Ang tanong ay tanungin muna natin yung batas. Baka tayo naman na Ito. Dahil baka kayo ay nagpapaputok, illegal discharge. Tingnan muna natin yung sa illegal discharge. Ito. Kahit kayo ay may sariling firing range, kahit kayo nasa sarili ninyong bakuran, at may batas dyan. Ito. These are result for private shooting range, Regulation Philippines, that penalty for illegal discharge. May shooting range kayo. Wala naman kayong permit o kaukulang license. Meron kayong penalty for illegal discharge. Private shooting range, Regulation of the Philippines, what are the penalty for illegal discharge? Okay. May private shooting range ka, hindi naman naka-registered, ay makakasuhan ka ng illegal discharge. Ano ang penalty? In the Philippines, in the Philippines, maliwanag hindi kasali ibang bansa. The illegal discharge of firearms, which include discharging of firearms in a manner that endanger others, is penalized under Article 254 of the revised penal code. Rules and Regulation 11.926. The penalty for illegal discharge as defined in Article 254 is prison correctional. Its minimum and medium periods. Ito ang minimum and medium period, which ranges from 6 months. Your ang minimum 6 months and 1 day. Ang maximum ay to 4 years and 2 months. 4 years and 2 months. Ito pa, may additional pa. Additionally, RA 11296 penalize the willful and indiscriminate discharge of firearms, and penalty can include revocation of firearms license and disqualification from the future license. Wala ka ng pagkakataon pang magkaroon ng lisensya. So matindi. Ingat po kayo sa mga pagpaputok ng baril. Maatindi po yan. Baka kayo ay pag nalalasing kayo nagpapaputok ng baril. Lalo tigit makunan kayo ng CCTV camera o video. Revocation of firearms license, disqualification for the future license. Wala na. Tapos na ang maliligayang araw ng ating pagsushooting. Hindi na tayo makakuha. So matindi. At pwede pa tayong makulong ng minimum of 6 month period. At pagka minamalas-malas pa, abutin pa ng 4 years in 2 months. Okay. Wala pa, madiskukumpis ka pa yung baril natin at yung ating license.
So yan muna ang dapat nating alamin. So tama, magtatanong kayo. Okay? Unang-una, mababasa ninyo ito sa Google. Kasi merong hindi naniniwala doon sa mga binabasa ko. Mababasa ninyo ito sa Google. Yung mga rules and regulation about firearms, lahat yan, mababasa ninyo yan. Nakapublish po yan sa Google. Kaya yung nagsasabi dyan na hindi naman tayo abogado, ay marunong naman tayong magbasa at nakakaintindi rin naman ng kaunti sa English. So basahin lang natin. Marami kasi. At ako'y natutuwa na pag ang topic natin ay tungkol sa batas ay marami ang viewers, marami ang nagbo-views. Ibig sabihin, marami ang gustong makaalam. So ayan. Madali po ang mag-construct ng ng range. So, ano pa ang batas? Basahin pa natin. Ano pa ang mga requirements naman to establish private shooting range in the Philippines? Several requirements must meet including proper construction. Yan proper construction. Dapat yan may plano. Safety features in securing necessary permit and accreditation. Bukod pa sa permit yan, dapat may accreditation pa yan. This involves building arranged with impenetrable walls. Dapat yung mga walls ay dapat ay impenetrable. Ibig sabihin hindi tinatagusan ng bala. At dapat pa yan, akala ninyo yan basta simento lang, hindi tatagusan. Dapat yan may mga ganito. Ito yung soundproof at saka yung ricochet proof, yung para hindi mag-ricochet ang bala. Pag tumama ang bala diyan, hindi magre-ricochet. Mananatili lang diyan sa loob. Ito. At saka ito yung nagsisil. Yan. Nagsisil yan. Kahit tamaan yan. Walang makikitang butas diyan, nagsisil yan. Rubberize yan. So ayan. This involves building range with impenetrable ceilings, kasama ang kisame and floors, baffles, yan, yung baffles to stop the bullets. May mga baffles pa sa ceiling yan. Para pag tumama sa ceiling, yung bala ay diretso dun sa backstop. Yan to stop the bullet, as well as ensuring adequate ventilation. Dapat may ventilasyon yan, may exhaust pa na malakas yan. Saan mo ilalagay? And nose installation, kasama na ito, nose installation. Additionally, a building permit, securely survey and accreditation from Firearms and Explosive Office, FEO, of the PNP are required. So, doon tayo mag-apply. Dapat may may building permit, securely, and accreditation ng Firearms and Explosive Office. So, mabusisi din, po. So, hindi basta-basta. Yan ganyan. Okay? Ano pa yung details? Buildings and safety requirements. Construction. The range must have walls, ceilings, and floors that are bulletproof or incorporate internal baffling to prevent bullets from hitting the structure. Ventilation. Proper ventilation is crucial. Manage lead and other harmful particles generated during shooting. This includes the HVAC system. Noise control. The range should be designed to minimize noise pollution, and hearing protection must be provided all individuals on the range. Safety features specific safety features like safety sealing and granular rubber trap. Okay, granular yung may mga rubber trap ngayon na rubber granule. Kamong sa amin, ako ang nag-construct no sa amin dito granular rubber trap or similar are required to contain bullet and prevent accident. Okay, hindi na po uso ngayon yung mga yung mga backstop na bakal. Okay, granular rubber na ang uso ngayon. Safety features
specific safety features like safety sealing and granular rubber trap or similar required and contains bullet and prevent accident. Bullet type. Ito yung mga bullet type na dapat gamitin. Jacketed bullets are often required to minimize lead contamination. Hindi pala, dapat pala ang mga bala na gagamitin ay hindi yung lead. Dapat yung jacketed bullet para yan sa health. Baka hindi tayo aproba ng ng health. Para yan doon sa lead contamination. Okay? Para yung jacketed kasi hindi ganong kontaminado ng lead yung environment. Okay? So, cleaning, wet mopping or vacuuming should be used for cleaning instead of dry sweeping. Hindi basta-basta winawalis, dapat binabasa ng mop. And cleaning must be performed by trained personnel using lead protection procedures. Dito sa amin, binabaldiyo. Every 3 days, binabaldiyo. Restriction, minors may be prohibited from entering the vicinity of the firing range. Dito sa amin, 15 years ang pwede. Firearms and ammunition, gas, incendiary projectile are typically prohibited. Okay? Building permit. A building permit is required for any construction or remodeling establishment shooting range. Gun club registration. At optional ito. Kung may mga gun club, dapat naka-register yung gun club with the Firearms and Explosive FEO, PNP. Dapat may accreditation din yung shooting range. Sa FEO also requires accreditation from the shooting range itself. Ito na, madadali na ito. Mayor's permit, clearances, individual clearance from the Directorate Intelligence ID of the PNP Regional Intelligence Investigation Division required. Security survey, a security survey report from the PNP needed to assess the range security. Inspection report. Yan, may inspection. Pagkatapos niyan, tingnan natin kung papasa sa inspection sa FEO, Fire and Explosive Office will conduct the inspection of the range. Insurance, proper insurance coverage is likely required. May insurance pa. 3 others consideration, business plan, develop comprehensive business plan, outfunding courses, marketing strategies, and operating staff training. Yan. Staff training, pwede na kayo magpa-training sa akin. Staff training, staff members properly trained in the range operation, safety procedures, and emergency protocols. Record keeping. Maintain accurate record keeping members and maintenance. Dapat may blue book doon na lahat ng papasok doon pipirma. Dito sa amin naka-registered. Lahat ng papasok may pinipirmahan na waiver. May pinipirmahan na waiver. Okay, so ayan. Hindi basta-basta. Kung iano natin ito lahat, masyadong haba. So, basahin na lamang ninyo sa sa Google yung kung gusto ninyo makita ito. I-type lamang ninyong Gun Law in Philippines, yung requirements for private shooting range. Nandun mababasa ninyo lahat. Yung hindi naniniwala sa Google, wala kang magagawa, magdiretso na kayo dun sa sa Firearms and Explosive Office sa FEO. Sa krami na kayo magdiretso at doon na kayo magpaturo. Kumuha na kayo ng mga requirements doon, pwede rin yun. Pwede nyo pinaniniwala nitong itong mga sinasabi ko dito. Yun, doon kayo magdiretso. Sigurado yun, masigurado yun kaysa sa akin. Okay siya, ako naman ay bumabasa lang. At wala na akong magagawa. Ang sa akin lamang ay wag tayong putok ng putok. Sabi mo, bakurang ko naman ito. Sa akin naman luto ito. Hindi ko naman pinabalan. Naku po, patay tayo dyan. Okay, so ayan. At babasahin ko lamang yung ating mga community. Yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your most top commenters.
Si Indy, si Noy Peace America, basahin ninyo yung mga comment ni Noy Peace America. Napakaganda ng mga comment nito. Ano ito? Completos Recados. Matututo kayo. Kulang pa yung aking ano dito. Kulang pa yung aking video sa kanyang paliwanag na dadagdagan. Okay, may 52 engagement. Shoutout sa iyo, Noy Peace America. Si U Steady, merong isa. Shoutout sa iyo, U Steady. Si JR10. Ito pala si Chudoski. Ayan, malimit rin magtanong sa atin. May 48 engagement ka. Shoutout sa iyo, JR10, Chudoski. May Geographic. Ito, si may Geographic. May _Geographic. 90 ng engagement. At si Milo Maranan ay may 49 engagement. So, shout out sa inyo lahat. God bless. Hanggang sa muli natin video. Thank you.